Kung dati ang mga isnabero o namimiling taxi driver lang ang inirereklamo, ngayon idinadaing na rin ng ilang commuter ang pag-cancel ng booking ng ride-hailing app o TNVS. Nakatakda ng maglabas ng utos ng Transportation Department kaugnay riyan, pati na sa surge pricing. May report si JP Soriano. May mga bumiyahe ng jeepney sa unang araw ng 3-day transport strike ng Manibela. Hirap pa rin ang ilang commuter sa Quezon City, Parañaque, Las Piñas, Caloocan, Marikina at Maynila. Sabi ng Transport Group, 80% ng Metro Manila ang naparalisa dahil sa tigil pasada nila. Maibalik yung ating 5 years na prangkisa at makarehistro po tayo. Imbis po na ipambayad na lamang namin, doon sa mga renewal nito, pinagmumulta pa po kami. Barya-barya lamang po ang kinikita ng ating mga kasamahan. Bukod sa mga jeep, malaking tulong din sana ang mga ride-hailing app o TNVS, lalo na ngayong Christmas rush. Yan ay kahit pa mas mataas ang pamasahe. Si Ina, malapit lang daw ang pupuntahan pero sinisingil lang mahigit 300 piso. Umuulan kaya pumayag na siya. Kaya parang wala akong choice. Yun nga lang, nag-cancel ang TNVS rider. Ganyan din ang nararanasan ng iba pang pasahero. Kasi expected namin nandun na, tapos makakauwi na kami. Tapos mag-antay na naman kami ng another booking. Paliwanag ng samahan ng mga ride-hailing app drivers, may mga TNVS na otomatikong nag-a-accept ng pasahero kahit nasa 2 kilometro pa ang layo sa kanila. Hindi raw yan basta-basta kinakansela dahil bukod sa multa, pwede silang masuspinde sa app ng ilang minuto o oras. Kapag masyado ng malayo, napakataas po ng gasolina ngayon, talagang napipilitan po na mag-cancel. At kawawa naman po yung mag-aantay ng mga pasahero natin. Ang Department of Transportation ipinag-utos na sa LTFRB na isumite ang listahan ng mga driver mula sa mga ride-hailing companies na nawiwiling mag-cancel ng booking lalo na ngayong Christmas season. At sa mga susunod daw na araw, maglalabas daw sila ng memorandum para sa mga nagdadahilan ng traffic. May traffic naman saan. Huwag na lang po silang lumabas kung ganon. No? At mas mabawasan pa yung traffic. I mean, yun nga, that's the purpose of supposedly a public utility vehicle. Dagdag pa ng DOTR. May 2 piso na sinisingil sila every minute that incorporated supposedly yung traffic doon. Papa yung surge pricing. Nakatakda namang pagpulungan ng DOTR, LTFRB at ride-hailing app companies ang legalidad ng surge pricing o kung pwede itong suspindihin o pansamantalang tanggalin tuwing Pasko. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.